So yun po mga barateros, mga kabiyaya, ito po may panibagong banat na naman si Senador Ping Lacson sa mapatungkol sa sa pagpapatuloy niya bilang chairman sa Blue Ribbon Committee mapatungkol rito sa flood control. At eto nga may mga banat at may mga na naman ho siyang mga sinabi mapatungkol dito sa investigasyon. So yun, mas maganda siguro kung para mas maintindihan nyo maigi. Ito po at panoorin natin. Good morning. Okay. Yan, okay na. Good morning po, Senator Ping. Medyo hihimayin po natin ang mga masalimuot po na mga kaganapan po dito sa ating bansa. Umpisahan na po natin. Ito pong pagtutugma ng ilan po sa mga aspeto ng testimonya po ni Bryce Hernandez doon po sa congressional hearing, yung TRICOM on infrastructure. At yun nga, ang binabanggit ninyo ay yung confirmed na merong 355 million pesos na isiningit sa budget insertion nung dito para sa 2025 national budget po natin. So yung pong binabanggit ninyo, yung paraan po para matukoy kung sino po yung nagsulong niyan, kung sino po ang proponent niyan. Is that possible po? Yun nga yung punto, kaya ko binring up itong issue ng insertion. Kasi while meron kaming pinasang Senate Concurrent Resolution, hindi malinaw doon sa aming Concurrent Resolution yung full transparency na kung saan kaya naming ma-identify yung mga proponents ng mga amendments. Actually, kaya ko to binibring up, hindi para tumbukin maski sino sa mga kasamahan namin, particularly para tumbukin si Senator Jingo Estrada dahil nagtugma nga yung testimonya ni Bryce Hernandez na mayroong sinasabi niya, di umano ito allegation ito, na ibinagsak ni Senator Jinggoy doon sa Bulacan. So, ang ginawa ko, tinignan namin yung GAA ng 2025. Yun, nakakita nga kami at doon sa 355 na himay-himay na ito, 5 yung nagkaroon ng award, notice of award, noong May 2025 at 2 yung noong July 2025. So lahat yun sa Bulacan. So wala naman tayong paraan na malaman sino ba yung nag-insert except na alam natin, natunto natin, wala sa National Expenditure Program, wala sa House General Appropriations Bill o yung House version. So malamang dalawa lang pagpipilian. Either sa Senate version ito na amend o na insert o kaya sa Bicameral Conference Committee. So Senator, pero hindi natin matutukoy kasi wala ngang record Walang record. Walang transcript, walang minutes. Walang record niya kung sino. Yun lang ang tanong ko lang, Pat P. By and it itself, labag ba sa batas? Masama ba na magsingit ka ng ganong halaga sa Bicameral Conference Committee kung wala nga sa House version at ito'y sa Bicam na naisingit? May mali ba doon? Is that against the law? O ito talaga ang kalakaran po sa Kongreso natin? It may not be against the law, pero improper. Kasi pag sinabi natin Bicameral Conference, ang pinag-usapan lang doon, disagreeing provisions. So, assuming na wala sa House version, of course, wala na sa NEP, at wala sa Senate version, ano yung disagreeing provision na i-reconcile kung wala pareho sa version ng dalawang kapulungan? At siningit mo sa Bicameral Conference, yun ang, hindi ko sasabing illegal. Pero nangyayari nga, pero hindi proper. Kasi ang na-violate doon yung rules, under our rules, na disagreeing provisions lamang ang dapat sa Bicam tinatalakay. Correct, So Senator Ping, isa rin sa mga sinabi po ni Bryce Hernandez, aside from yung kay Senator Jinggoy, pati yung kay Senator Joel Villanueva, I think 300 million naman po sa Bulacan din, na sinasabi nga doon sa pinakita niya mga exchange of text messages, bakit daw maliit lang yung kanyang budget, siya pa daw at the time was the majority leader dito po sa nung 2025, nung ginagawa yung 2025 budget. Ito pa lang yung 355 billion po ang nakikita nyo. Wala naman po kayong nakikita na isa pa na sinasabi rin po ni Bryce. I'm just curious po kasi ito lang pong lumitaw sa inyong investigasyon.
Wala kasing exact na amount doon sa wala kaming na monitor na exact na amount na binanggit niya doon sa exchanges ng messages. Doon patungkol kay Senator Joel Villanueva. Mache-check lang natin, tulad nito, sinabi niya 355. So hanapin mo yung sa GAA yung kung saan lumabas yung 355. Pero yung I don't think yung kay Senator Joel Villanueva may binanggit na exact amount. Ang sinasabi lang doon maliit. Yes, Ang para sa kanya, hindi ba? Mga parang So 300 hindi makikita million. yun. Unless sinabi niya eksaktong 450 o kaya 320. Pwedeng hanapin yun. Okay. So, yung Senator Ping, natukoy po na 5 proyekto na award mula po dito sa 355 million. Ika nga ninyo, you are checking the status of the projects. Meron na po ba tayo dito ba sa First District na naman ng Bulacan na DPWH? Meron na bang contractor na natukoy? Ito ba ay si Wawaw na naman at si Sims na naman? At dun sa actual site, napuntahan ba ng inyong napakagaling na staff? Kudos po, napakagaling po ng mga tao ninyo, Senator Ping. Ongoing, in the works yun. Pati yung 2 proyekto na na-award noong July. Kasi 7 lahat yung projects doon sa 355 So, gine-check ngayon yun. Bali, hinahanap ng staff kung ano yung status ng 5 proyekto na na-award noong May 2025 at yung 2 proyekto na na-award noong July. Kasi laging kaming duda pagka sa Bulacan First District Engineering Office na napunta. Dahil nga yung ayon na rin doon sa aking second na privilege speech, ang dami nilang modus operandi doon na talagang garapalan, brazen, ika nga. Dahil yung, di ba, pinakita ko yung progress billing, 2 pictures, isang litrato yung pinakita. Dahil kitang-kita mo naman sa background, yung 2 tao, di ba? Sinabi ko pa nga, unless hindi talaga gumalaw yung 2 tao between December and April. Dahil parehong litrato, yung ginawang clearing instruments, ika nga, para makasingil. Ganun ang ginagawa na nila. Parang, ano ba ito, hindi na kayo, wala nang ingat, parang gano'n naka-present, ayaw man lang magtrabaho ng kunti para mapagtakpan na yung kanilang kalukuhan. Correct, Senator Ping, ito si Secretary Vince Dizon, naghain na rin po siya ng graft charges laban sa 20 ex-DPWH executives. Ang tanong ko po, yung kanyang paghahain po ng reklamo, nagtutugma rin ho ba yan sa inyong mga investigasyon? Kumbaga parallel ho ba yung investigation? Paano kayo nagtutulungan to make sure po na yung mga managot dapat managot, yung mga hindi naman po makasali? Paano po ang check and balance po ninyo at saka po kay Secretary Dizon po? Agad-agad nung acting after nung 2 privilege speeches, yung nauna na, pinadala ko na sa kanya yung USB noon. Sabi ko, kompleto na ito, may mga dokumento ito, may andyan na lahat yung attachments, pwede niyong gamitin bilang ebidensya kung magpapile kayo ng kaso. After na sa aking second privilege speech, ganoon din. Sabi ko, agad-agad papadala ko sa kanya yung USB para may kopya siya. Lahat, yung mga vouchers, yung mga pictures, lahat ng ginamit sa kalokohan nitong BGC Boys, pinadala ko sa kanya lahat yon. Pero siyempre, may sarili rin silang ginawang investigation. Kaya merong nasama doon sa pinailan niya na wala doon sa aming record. Pero karamihan doon, yung pinail niya against itong mga BGC Boys. Yung mga malalaki, kasama yun doon sa pinadala ko sa kanya. Actually, hindi lang sa kanya ako nagpadala ng USB. Kasi ina-assume ko noon, na-form na mako-constitute na yung Independent Commission. Pinadalan ko rin si Mayor Magalong. Kasi at that time, nag-uusap din kami ni Mayor Magalong. Parang he was almost sure na tatanggapin niya yung offer at parang virtually kasama na siya doon sa Independent Commission. Although wala pang announcement, hindi natin alam. Pero just for the sake of madali yung trabaho niya, mapadali na makapag-file, pinadalan ko rin siya. Tapos yung Deputy Ombudsman, yung acting Ombudsman ngayon, si acting Ombudsman Vargas, napasyal din sa office kasi noong, I think, Monday yata yun, na kung saan meron siyang pinapalot na legislation. Sabi ko, naandito na rin lang po kayo, baka pwedeng ito po, ibigyan ko na rin kayo ng kopya para motopropyo naman pwede sila na mag-file. So nagkakatulong-tulong, and I hope nakatulong kami maski pa paano doon sa pagkakalap ng mga ebidensya na magagamit sa kaso. Kasi yung sa tingin ko,
ang aking kasama yung aking mga staff. Sa tingin namin, kung papailan talaga ng kaso, open and shut case o cases. Oo. Kasi in-enumerate ko rin yung mga posibleng criminal charges na pwedeng isampa eh. Opo, oo. Ang pinakamabigat doon, yung malversation through falsification of public documents. Kasi mas madali yung kaysa sa plunder. Kasi ang threshold amount noon, more than 8.8 million pesos. Wala nang piyansa yun. So, pati yung use of fictitious name, pwede rin yun kasi naggamit sila ng mga aliases para makapasok sa casino. Open and shut din yun. Kasi hawak na namin yung kanilang mga fake na mga ID, pati yung driver's license. Tapos, of course, yung 6713 o yung Code of Conduct, yung 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati yung sa LTO na kung saan gumamit ng fake na mga Driver's dokumento license, para makukuha ng lisensya. Maraming kaso na pwedeng isampa. At I think, karamihan ng mga kasong sinampa rin ni Secretary Vince Dizon, nagpaparala, nagtutugma doon sa sinabi ko sa aking privilege speech. Okay. So yung that's good to know na magkakaroon ng freezing of assets nila, most of which we presume nakaw, but yung preserving po ng mga ebidensya na magagamit po laban sa kanila, because time of the essence, kanina yung nitong mga nakarahang hearing na ulinigan po natin si Bayan Party List Representative Chel Jokno, nang sinasabi niya, hinihiling niya, di ba, mga bank waivers para yung to waive yung bank secrecy laws, para talagang yung SALN nila masilip, tapos yung electronic devices nila masecure, yung government issued electronic devices po nila masecure kagad ng pamahalaan kasi mayroong mga laman na maaring magamit laban po sa kanila with the cooperation of the telcos, yung palitan po, yung exchanges po nila. Grabe pala, ngayon ko lang nalaman yung disappearing messages ng Viber. Kung ikaw pala talaga merong mga ginagawa na pailalim, maganda yung disappearing messages, Senator Ping. Pero yung pong mga... meron talaga feature na gano'n. Pwede mong gawing 1 hour, pwede mong gawing 1 week. Meron talagang gano'ng feature. Oo. Hindi So mo pala alam yun. Freezing of the assets, okay. Diba? Pero dito po, insecuring po yung evidence to be used against po itong mga akusado na ito. Alam mo, easier said than done, ano? Kasi sino naman ang pipinaw ng waiver kung incriminating sa kanila? Kasi ang hinihiling ni, with all due respect, maganda yung kanyang request. Pero gagawin ba yon ng mga hinihinga niya na request na mag-issue ng waiver para sa Bank Secrecy Act? Malabo. Anyway, ang sinabi naman ng AMLAC, once na makapag-file ng formal complaint, they can initiate yung proceeding sa pag-freeze ng account. So nagawa na si Secretary Vince yung mag-file ng complaint at I think nakited naman. So ang susunod niyang gagawin, kasi magkasama kami kahapon, ang susunod niyang gagawin, I think today, magre-request na siya sa AMLAC for the freezing of accounts. So I'd like to think na immediately after ma-receive ng Anti-Money Laundering Council yung request ni Secretary Vince Dizon, magsasagawa na sila ng pag-freeze ng accounts nila mag-asamang Diskaya, yung sina Bryce Hernandez, sina Alcantara, kung sino man yung masasama doon sa request. So, Senator Ping, palat ko lang, if I may, amendment po sa Bank Secrecy Act, sa ganitong pagkakataon na meron ng hindi ko alam kung prima facie evidence to, probable cause na talagang kailangan po talagang mabuksan ito pong mga bank accounts nitong mga ito. I know that bills have been filed for the amendment pero hindi talaga nagpo-prosper. Madali rin yan, pero ilang beses ko na pinal yan eh. Correct po. Yung pag deemed waive yung Bank Secrecy Act, correct, hindi na kailangan puminom ng waiver once na pumasok ka sa gobyerno. Pero ang ombudsman naman, meron silang authority. Kasi pag file ng SALN ng bawat government official, meron doong napakaliit na font na nakasulat na ino-authorize yung ombudsman na makipag-coordinate with any government agency. So yan yung nagamit, di ba, nung impeachment trial ni delayed Chief Justice Corona, na kung saan nabuksan yung mga bank accounts because of that parang waiver fine yun eh. Print. Parang waiver Fine kasi nung mag-file ka ng SALN, parang sinasabi doon, pinapayagan mo yung ombudsman na makipag-coordinate sa maski anong government agency para
matingnan kung totoo yung nasa salin. Oo. Yun. Okay, So yun ang pwedeng gamiting weapon ng ombudsman para sa pagbubuklat ng mga, not freezing, pero at least pagbubuklat ng mga bank accounts. Senator- Pero kung freezing na mapag-uusapan, trabaho na ng Anti-Money Laundering Council yun. Oo. Senator Ping, curious po ako dito po sa hinihiling po ng mag-asawang Diskaya, pati kay Bryce Hernandez po, yung maging state witness po. Paano ho ba, sa inyong tingin, no, sinabi na rin po ni Tito Sen na hindi siya naniniwala na kandidato, no, yung mag-asawa dahil nga dapat kailangan you're the least, kumbaga, hindi, ikaw yung pinaka, yung least player doon, no? Not the most guilty. So, ito pong hiling ng mag-asawang Diskaya at saka ni Bryce Hernandez, pati po yung pagpapalipat po ni Bryce Hernandez from Pasay City, gusto niyang bumalik po sa PNP. Paano niyo po ito, how are you treating this po? What are your recommendations? How do you see this moving forward? Kasi po talagang pinaglalaban po nila na maging state witness po sila. At nagkaroon pa nga kayo ng alitan with Senator Marcoleta, patapos pati si Senate Tito Sen, hindi niya pinirmahan yung request po na maging state witness po ang mag-asawang Diskaya. Can you shed light on Hindi naman kami this? nagkaroon ng alitan. Okay. Nag-discuss lang kami kasi parang yun nga, ini-invoke niya na meron siyang request para pirmahan sana ni Senate President Soto para i-endorse yung kahilingan na isa ilalim sa Witness Protection Program. Pero nauna na doon, may mga pahayag na si Secretary DOJ, Boying Remulla, na may mga kondisyones na kailangan fulfill. Ang isang hindi na pa... Alam mo kasi pag-evaluate para pagpasok sa Witness Protection Program, hindi ganun kadali yun Kasi ang evaluation niya, unang-una, sinabi mo na nga, Alino, o Papi, na kailangan merong... hindi ikaw yung most guilty. Oo. Pangalawa, yung materiality ng iyong testimonya. Ito ba'y kayang i-corroborate ng independent na ebidensya? At pangatlo nga, may sinasabi si Secretary Remulla, may restitution muna. Isuli mo yung mga inaakalang yaman. Oo. So itong pagpipris ng assets, magandang move ito patungo sa ganong direksyon. Dahil kung nakapris na, pwedeng mahantong ito sa negotiation, ano yung portion na ipayag nilang sige sa government na yan, kasi hindi namin maipaliwanag yan. Itong portion naman na ito, legal namin kinita. Pwedeng yun ang doon magsimula. But, of course, kailangan ma-fulfill din yung nag-tell all ba sila? Yeah. O kalahati lang yung katotohanan na sinabi nila. Selective. Kailangan yun i-evaluate. Sa akin naman, ito yung based sa aking naging experience sa Senado. Ang sigurong unang hakbang na dapat ako, yun ang gagawin kong sigurong mga hakbang. Ang unang hakbang siguro, first step o first move, pwede naman bigyan sila ng tinatawag na legislative immunity. Ito naman inaayon din sa batas na kung saan mag-testify kayo sa Blue Ribbon Committee, sabihin ninyo lahat, hindi kayo maki-self-incriminatory yung sasabihin ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo yan sa future cases na isasampa. Legislative. Pero kung ganun, may evaluate namin, ma-analyze namin kung totoo ba lahat ng sinasabi. Kasi once na sumala ka sa isa dyan na hindi mo sinabi, na fact-check ka at hindi totoo, hindi ka magkukwalify. Pero hindi yun agad-agad na isasampa mo sa Witness Protection Program na hindi ba man lang nasala kung lahat ba ng sinabi mo, yung pinagtuturo mong congressman, kompleto ba yun? Yung wala, yung bang meron dapat senador na itinuro mo na hindi mo itinuro? O yung mga ganon. So meron may qualifier. Na dapat mo na ituro. May ganon yun. Kasi nangyari na yan sa ombudsman na pwedeng i-disqualify dahil may natuklasang isang katiting na hindi katotohanan. Kasi ang pagkaalam ko, yung ombudsman pwede rin mag-grant ng immunity. Okay. Ngayon ko lang narinig to, legislative immunity. So ito pa yung mahigpit step. dapat yung patakaran para pumasa ka sa Witness Protection Program. Tama yung sinabi ni Secretary Remulla. Baka naman binigyan natin ng immunity, naging ordinary witnesses sila, pero tatawa-tawa sila kasi parang, laughing their way to the bank. Para nalibre. Kaya may katwiran din si Secretary Remulla na pag-aralan natin mabuti. Kaya sabi niya, hindi makakalusot
base lamang doon sa nangyaring testimonya nila mag-asawa sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Okay. Senator Ping, Yun din ang sinunod ni Senate President Soto. Yes. Na wag agad-agad, evaluate natin mabuti. Hindi naman sinasabi na hindi pwede. Oo. Pero pag-aralan mabuti. Kaya nagkaroon ng konting diskusyon doon sa plenaryo namin. Kasi nga, parang ini-insist na ni Senator Marcoleta na sundin yung gusto niya. Oo. Maging state witness na agad. Okay. Oo. hindi ko lang alam kung baga nagpunta sila sa Senate hearing at siniwalat yung whatever you can call it half-truths na medyo yung nung testimony nila sa hearing, baka naman sa pagkakaintindi nila yun nga na they will aalok sa kanila na maging state witness nila, but that's speculative. Ang tanong ko, ibabalik ko lang sa Anti-Money Laundering Act kung paano post facto, kung dito sa inyong privilege speech part 2, makita po natin itong apparent modus nitong BGC boys na to launder, no? Kanilang yung cash na nakuha niya po nila sa pagnanakaw, ang laki, tama ba to? 1 billion ba to? 428 million, 170. Itong kay Alcantara. Yung in the hundreds of millions na dadalin doon yung nakaw na pera, ilalaro kahit pala matalo sila, no? Ng milyon-milyon, okay lang kasi pagkatapos nilang ipapalit naman yung chips nila, gagawing cash, and na-launder na, malinis na pera na pwedeng ideklara as winning sa casino. So, ito po, bakit post facto na lang kung hindi pa tayo nagkaroon ng pagsiwalat, kung hindi pa pinangalanan yung 15 contractors ng Pangulo, hindi tayo aabot dito sa punto na ito na ganito pala ang nangyayari. Wala ba tayong alam natin na kumbaga nasakop na ang regulasyon ang mga kasino ng anti-money laundering, pero bakit nangyari pa rin ito, Senator Ping? Hindi, may record sila kasi na covered person na yung casino sa amendment ng Anti-Money Laundering Act, no? Well, hindi makakilos yung Anti-Money Laundering Council. Naka-record na sa kanila. Remember, pagka na-trigger, halimbawa, nag-deposit ka sa bangko na mahigit 500,000. Ano na yun covered transaction na yun Pero hindi naman pwedeng agad-agad mag-freeze yung Anti-Money Laundering Council. Ang sabi nga nila, kailangan merong formal complaint against that person bago sila makapag-initiate ng pag-freeze ng accounts. Ganon din dito, hindi sila makakilos. Although, I trust that meron na silang kumpletong record. At kaya nilang, pag halimbawa meron ng complaint, i-analyze lang nila, ibabangga lang nila yung kailan nagpapalit ng cash to chips. Kasi remember, tama nga sinabi ninyo, na yung kay Henry Alcantara, over a period of 3 years, from 2023 hanggang 2025, nakapag-cash to chip siya na 1.428 billion. Wow. Billion, At itong si Bryce Fernandez, nasa mga 600 plus million. Cash to chips pa lang yun. So, yung chips to cash, iba naman yun. So, yun ang kaya nilang i-analyze. Kung mag-freeze na sila, kaya nilang establish na, halimbawa, nakapag chips to cash sila, so ika sila. At ipinasok nila sa bangko yun, masusundan nila yung flow. Ang may nakausap akong yun nag-prosecute sa Napoles, hindi ito magbabanggit ng pangalan, na merong legislator na na-establish na tumanggap ng ganong kalaking pera, tapos inaabangan nila kasi nakamonitor na sila, na 3 days walang pinapasok sa bangko. 5 days o 1 week walang pinapasok sa bangko. Walang galaw. Ibig sabihin, na-establish na nila na nagbigay yung Sinapoles do sa legislator. Pero hindi la maabang-abangan sa bangko. It took them more than 20 days bago nakita nila pumasok yung pagkalaki-laking halaga. So doon nila naibangga yun. Ganun katsaga rin yung Anti-Money Laundering Council at saka yung Ombudsman. Para sila nagmamatsyag, para silang fighter sa tower na magdamag, maghapon, magdamag. Inabot sila ng mahigit 20 araw
nasa pool pa rin nila. Kasi hindi naman pwedeng itago yung malaking bulto ng cash forever. Siyempre, matatakot din yung kung sino man yung tatanggap doon. Baka ma-hold up siya. Oo. So, Senator Ping, So, ganun. Kaya I trust that the Anti-Money Laundering Council, kaya nila sundan yung pinagpalit na chips to cash o kaya kung meron silang sa complaint, may makikita silang tumanggap, halimbawa lang Bryce Hernandez o Henry Alcantara, nakatanggap ng ganong kalaking pera kung kailan pumasok sa bangko. Oo. Doon sila pwede pumasok. Kasi, alam mo kasi yung cash to chips at saka chips to cash, wala naman sa ano yun hindi mako-cover kasi hindi banking transaction yun Hindi bank transaction. Hindi, walang di ba yung parang yung maghihinala ka na bakit ang laking magsugal nito, di ba? Kasi nga, ang point ko lang, kung hindi ka pa nag-expose, hindi bring up sa attention Oo, kung hindi ka pa nag-expose, hindi pa ito malalantad. At pasensya na sa ibang kababayan natin na nawala ng buhay o nawala ng mga bahay, na nagsuffer sila, pero parang sumagad na yung mga kasalanan ginagawa ng mga ito. Kaya parang siguro nanggaling na doon sa langit yung binagsak yung 3 bagyo na magkakasunod, pati habagat. Tapos yun na nag-trigger kay President Bongbong Marcos na mapuno na rin, kaya sinama niyo sa SONA at yan mismo nag-inspeksyon. At yun lahat doon nagsimula God will make a way. Na-inspire din kami, na-motivate kami at nagamit namin ng napakalaking bagay yung Sumbong sa Pangulo website. Nabanggit ko na ito dahil nakita namin pati yung mga ghost projects Correct. na dapat hindi mo makikita kasi ghost nga. Senator Ping, kanina I also asked about the custody of Bryce Hernandez. Marami po nagtatanong nga rin kasi naglipat, Una, he was held in contempt sa Senado, tapos dahil the following day may hearing po sa Congress, linipat siya sa Kongreso, tapos doon ayaw na niya magpabalik sa Senado. So nagkausap po si Tito Sen at saka si Speaker Romualdez na doon muna daw sa PNP detention. Tapos one day after, ilinipat po sa Pasay City Jail. Ngayon po, nandito po siya sa Pasay, humihiling ang kanyang mga abogado na ibalik siya sa PNP. What is the norm ho ba talaga? Paano ba ito? At saka, siya lang ho ba for now ang nakikita nyo muna? Kasi siya po, he was held in contempt by Senator Jinggoy. What will be the status po of Bryce Hernandez yung pagdating po sa kanyang kustodiya? At bakit po sa Pasay City Jail? Kasi nga nung medyo nagkaroon ng konting diskusyon sa plenaryo na medyo papunta sa walang katapusang pagtatalo, sinuspend yung session para makapag-usap-usap kami lang kasi lalo pa nga, alam mo, ang tagal nahiya nga kami doon sa mga a-awardan sana. Nung yung sa Metrobank Foundation, yung mga police, mga teachers, mga sundalo. Ang tagal nila nakababa doon. So mabuti na suspension session para makapag-usap-usap kami lang, ano bang pinakamaganda nating gawin? Kasi iniisis nila, kailangan balik sa, ang gusto nga nila sa Senado dalhin. Pero, alam mo, yung intindihin din lang ang sitwasyon ni Senate President na dahil, siyempre, nag-iiyakan din yung mga congressmen kay Speaker Romualdez. Kaya, nakiusap sa kanya kung pwedeng manatili raw sa House na hindi naman pinagbigyan ni Tito Sen. Dahil sabi niya, hindi, kami kasi ang sinasabi nila, magkaiba kasi yung legal custody at saka yung physical custody tulad ng naipaliwanag ko sa kanila. Yes. Kasi parang we were discussing, much ado over nothing Kasi hindi naman namin sinusurrender yung legal custody ni Bryce Hernandez, mananatili sa Senado. Kasi saan siya nakadetain, custodial man, o sa Pasay man, o sa amin man, hindi pwede siyang kunin basta ng House of Representatives kung kailangan nila si Hernandez. Hingi sila ng permiso sa Senate President o sa amin. At kami naman, anytime na kailangan namin si Bryce Hernandez, pwede namin kunin kasi kami yung may legal custody. Kami kasi nag-contempt sa kanya at nag-detain sa kanya. So yun ang pag-uusapan na parang hindi na dapat pag-usapan yun kasi wala namang issue Ano bang issue doon? Pero isa pa... Kasi kung kailangan namin, andyan sa amin. Kung kailangan ng House, magpapaalam sa amin. Kung kailangan namin, nag-conflict, kailangan din namin, hindi din namin bibigay sa House. Ano bang
issue doon. Oo. So bakit po sa Pasay? Tsaka hindi mo ba mas nakapanganib? Kasi kasama po, may mga inmates ho ba siyang kasama? Does he share a cell with others? Or he's in solitary confinement? Hindi ba mas nakakatakot? Kasi mga pasabog po yung mga binitawan po niya, no? Mga 2 senador, ang binanggit po niya. Hindi ba mas nakakatakot yung kanyang sitwasyon sa Pasay City Jail? Hindi, binabantayan siya ng OSA doon eh. Hindi naman siya iniwanan. Maski sa PNP custodial, may OSA doon eh. Oo. So he's in solitary confinement. Pili yung mga bisita, yung abogado niya. Kasi pagpapaalam din yun eh. Kaya anong security risk doon? Okay. Nakain na ng writ of amparo hindi ko alam yung kung kanyang nakahalo siya sa abogado. ibang inmates o may sarili siyang selda. No? Oo. Pero the mere fact na nakabantay yung OSA, ano yun eh, may security precaution. na. Ika nga. Okay. Yung sa Pasay City Jail, kasi kung ako, ang una ko kasing rekomendasyon, ang aking proposition, ang sinabi ko na kanya Senator Marcoleta saka kay Senator Cayetano, sabi ko, okay lang ba sa inyo? Okay, ganitong gawin natin. Meron tayong hearing sa Thursday. I-recommend ko kay SP na pagkatapos ng hearing, hindi na natin siya ibabalik sa custodial. Ipaiwanan ko na siya rito sa Senate. O kung halimbawa mauna yung hearing ng House at kailangan si Bryce Hernandez, pag pinahiram natin sa kanila sa House, sasabihan ko rin na pagkuha sa kanya uli ng OSAA from the House of Representatives, diretso na siya sa detention facility ng Senate. Payag na nga yung dalawa, kaya lang nakapag-usap pala si Majority Leader Subiri at saka si SP do sa lounge sa likod na yun nga, na parang napag-discuss na lang ba't hindi lang sa Pasay City Jail para mas malapit sa Senate. Sa akin naman, mas practical yung sa Senate na lang iditin eh. Kasi makakatipid pa kami sa gasolina, sa escort, hatid sundo. Sa escort, bibiyahe pa. Samantalang meron naman kaming facility. Parang naging tagay-isa na lang, alam mo na, parang tagay-isa ng ego na kung saan pinipilit ng isang grupo, yung grupo ng bagong minority na dapat nasa Senate, tinitigasan nila. Para pag surrender yon kay Speaker Romualdez sa pinagbigyan. Hindi naman pinagbigyan kasi ang gusto ni Speaker Romualdez sa House manatili. Hindi pinagbigyan ninyo ni Senate President. Kaya naging parang sige, neutral ground na lang sa custodial. Sabi ko, much ado over nothing. Anong difference kung nasa custodial siya at saka nasa Senate siya? Pwede naman siyang dalhin sa Senado anytime na may hearing o may kailangan yung mga, halimbawa, may meeting o may kung ano man. Walang problema eh. Lumaki lang kasi nga, kanya-kanyang tagisan nga ng ego, sabi nyo. Tagisan ng ego. Maganda po yan. Okay. Yung part 2 nung yung tugma na sinabi po ni Bryce Hernandez is yung staff ng WJ Construction na naghahatid nung kickback sa mismong Senate building. Nade-deja vu tuloy ako kasi parang nangyari na yan kay Senator Jinggoy Estrada before, kung saan yung Ruby Tuason alleged na siya yung naghahatid ng in a duffel bag, parang wala bang x-ray dyan sa Senado bago ka pumasok? Mali yun. Gusto ko lang i-correct yun, mabuti na natalakay ninyo. Medyo may spin yung media na doon, hindi ganon. Ang sinasabi ni Bryce Hernandez, 2022 nangyari yun, na kung saan naglalaan ng pondo kasi pinapalo up na ni Henry Alcantara na yung delivery ng obligation from WJ na construction, ibibigay doon sa certain Beng Ramos. Di ba ganun eh? Yeah. Na sinasabi nila na staff ni Senator Jinggoy, which is also wrong. Kasi si Beng Ramos, hindi staff ni Senator Jinggoy, kundi staff ng Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon. Kaya nga agad-agad, nung chinek ko, sino ba yung Beng Ramos, kung staff ba nga ba ni Senator Jinggoy, napag-alaman ko na nasa Blue Ribbon pala. So, ginawa ko doon, nirequest ko yung secretary ng Senate kung pwedeng ilipat na muna, alisin sa Blue Ribbon. At ngayon, nag-request ako sa PNP, magsagawa ng comprehensive na yung RCBI, yung record check and background investigation ng lahat ng empleyado ng Blue Ribbon. Ganun ang pinagawa ko. Pero yung sinasabing may delivery ng package sa Senado, hindi po tama yun. Wala ko sinasabing ganun. Ang sinabi ko lang, na monitor sa CCTV footage noong August 19, na dumalaw yung a certain mina ng WJ
Mina Jose actually yun yung J, yung stands for Jose. Kasi yung parang yung may-ari yata ng WJ, certain Warren Jose. Warren. Quezon yata, no? Based in May Quezon. dalang package eh. May dinalaw lang siyang opisina sa Senado. So wala siyang So mga... actually, nung chinek namin yung footage, nagpunta siya sa Blue Ribbon. Okay. Nitong August 19, 2025. Oo. So wala So Na wala nagsuba yung yung amount. pag-deliver. Yung sinasabi sa mga Walang reports na delivery. wala Walang yun. obli- Walang Obligasyon. sinasabing delivery. Na-spin na lang yun eh, na may delivery. Wala ko sinasabing ganun. Nagpunta lang siya. Actually, hindi ko pa rin nakitang personal yung footage na pag ibinagbigay alam lang sa amin. Kaya nagpa-save na ako, nagpa-secure na ako ng kopya. Okay. Kung ano ba itsura nung yung WJ representative, ano bang dala niya. Wala pa yun eh, wala pa tayo dun eh. Wala At ko kung saan sinasabing siya may delivery. nagpunta? Kaya lang, yun nga. Okay. Alam mo, ginawang patanong eh. Kasi itinay up na nila, doon sinasabi ni Bryce Hernandez na delivery. Pero 2022 yun eh, walang kinalaman din sa 2025 yun. O, kung may kinalaman man, yung pattern lang. Kasi kung ang dinalo nga talaga nung WJ, si Beng Ramos ulit, yun nga, pwedeng mag-speculate, pero it won't go beyond the realm of speculation. Na baka nga Circumstantial lang. nag-deliver ulit. Pero speculation yun, wala akong sinasabi na may delivery. Yeah, oo. Okay. Siguro yung mga media, nung nagkapihan kami, ayun, siguro nag-speculate o nag-conclude na meron delivery. Pero gusto ko liwanagin, wala ako sinasabing may delivery. Okay. Senator Ping, yung next Blue Ribbon Committee hearing nyo, nakatakda po sa September 18. Tapos kahapon po, pinirmahan na po ni Pangulong Marcos itong Independent Commission for Infrastructure. At nakasaad po doon, they can go as far back as 10 years ago. Kayo po, dito po sa inyong ginagawang Blue Ribbon hearings rin po, are you also going to go as far back as 10 years ago? Or you will just concentrate first, for now, yung bit from 2022 to hanggang 2025 lang po muna. Paano po yung gaano kahaba ang inyong tatahakin, kumbaga, sa investigasyon? Hindi pwede mag-limit lang sa 2022 hanggang 2025. Paano yung mga na-commit na mga ghost project o ginawang ghost projects noong before 2022? Nasabi ko nga nung una pa, diba, binalikan ko, 15 years nga yung balik ko eh, 2011 hanggang 2025. Ang naging pondo natin para sa flood control lang, 1.9 trillion na eh. Correct. So hindi ba dapat marapat lang tingnan din natin kung hindi pa natatakpan yung mga ghost project? Halongkatin pa rin natin kung meron nagawa mga ghost project noong... Kasi pera ng bayan yan eh. Kung 1.9 at lumalabas sa ating mga pagsasaliksik na more than 60% o at least 60% yung napupunta sa lagayan. No? At 40% lang yung naiiwan sa project. Easily, 50% na lamang trillion yung nawala. Trillion, oo. So, So, dapat balikan natin lahat yun. Hindi pwedeng selective. Okay. Na mag-start ka lang sa 2022. Okay, so So, hiwalay naman yung kung ano yung ginagawa doon sa Independent Commission. Wala namang, dapat nagko-complement sila eh. Hindi yung parang nagko-compete. Sa akin pananaw, kasi nga, ginagawa ko, close coordination, mag-assist kami kung ano yung nakalap naming ebidensya, ipadala namin sa Independent Commission. At kung sila naman, may kailangan kami sa kanila in aid of legislation, ipasa sa inyo. hiling din kami sa kanila kung ano man record meron sila para makatulong sa amin. Halimbawa, naisip na nga namin yung i-amend yung RA 4566. Yung sa pag-create ng pickup. Diba? Nakalagay kasi doon ang requirement contractor. Tama yun. Bago ka maging board director, contractor. Pero natabunan na yun. Kasi yun, 1965 yun nabatas eh. Natabunan na yun noong RA 6713, yung Code of Conduct, na naipasa naman 1989. So, nga, contractor nga requirement, pero sa 6713, kailangan mag-divest ka. Within 30 days. Tulad nun, dapat palitan na natin i-amend na natin yung batas. Ito nga isa sa mga proposed legislation ko na nakuha natin sa pag-iimbestiga ng Senado. Mag-amend tayo ng mga batas na outdated na, obsolete, hindi na applicable. So yun ang mga napupulot natin in aid of legislation. Wala itong conflict doon sa Independent Commission kasi mayroon nagsasuggest, tigilan na raw yung
yung pagdinig o yung inquiry Kongreso. ng Senate o yung House kasi meron ng independent commission. No, magko-complement yung dalawa, hindi magtatagisan. Okay. Yung blacklisting. Ito, yung very interesting isang article ni Pati Jarius. blacklisting, tama. Dapat merong perpetual absolute Disqualification. blacklisting. Oo. Kung di ba sa Government Procurement Act man o kung ano man yun, kaya na batas na pwede nating i-amend. Yun ang aming tumbok. Kasi magkaiba naman yung purpose at saka yung objective ng Blue Ribbon Committee o yung in aid of legislation kaysa doon sa independent commission. Tsaka yung siyam yung kumpanya niya, pero pere-perehong nagbibidding, sila-sila rin pala. Para pag natalo yung isa naman ang nanalo. Ang dami talagang paraan para paikutan yung batas. Sahod, ang tawag doon sahod. Sahod. Kasi magbibidding, Oo. kung hindi man isa may-ari ng mga kumpanya nagbidding, sasahod pa yung mga natalo, may usapan na sila. Oo. Dagdag na naman lagay yun. Kasi Oo. pambawas na naman sa project cost yun. Kasi bibigyan mo pa yung mga natalo. Porsyento, correct. Oo. Oo. Ngayon, napag-alaman namin, meron pang bagong, bukod doon sa 1% na material testing, legal yun, may resibo. Oo. Meron pa palang nire-require ito mga, talagang mga loko eh. Meron nire-require pang material testing report, yun ang may lagay. Material testing. Every way Nagdadagdag of ng requirement kasi alam mo, siyempre nakikita nila yung mga DE nila, ang lalaki ng kita. Ito mga nasa ilalim ng DE, teka muna, maghahanap buhay din kami. Oo, gusto Correct. Halimbawa, maambunan. yung mas mababa, magdadagdag ng requirement, parusa doon sa mga contractor, pero ang talagang pinaparusuhan, yung mga nagbabayad ng tax, kasi Oo. ang contractor, hindi naman papalugi yun eh. Yeah. Babawasin yun doon sa mga Project. gagawin lang substandard eh. Oo. Ang dami Sino mo. lang magdadagdag? Oo. Pagpapahiram Yung ng bidding lisensya. documents, kukuha ng bidding documents. Oo. Ano yung per page yun? Per page ang 10,000 bayaran. daw yata per page. Wow. O 2,000 per page. May presyo pa yun. Oo. Sipin Wow. nyo, Oo. ang laki ng, yun, hanap buhay na yun nasa ilalim ng DE. Kasi Oo. nagsasarili sila na hanap buhay. Correct. Ang masama, Pati, Ali, alam mo, naging systemic na kung Yeah. saan nag-evolve na sa sobrang katakawan na nagdagdag ng pagkakagasusan, pagkakakitaan, pati yung per page ng bidding documents, pati yung per page ng material testing report, pati yung per page ng kung ano mga documentary requirements, pinapresyohan na. Grabe. Oo. So, Yung pagpapahiram ng mga lisensya, Oo. hindi ba? Yung pagcha-chop-chop ng mga amount para dun Project. sa district engineer Oo. pumatak yung di ba? Yung Oo. threshold. So- ang daming modus. Senator Ping, sa huling nung isang pasabog po ninyo, binitawan niyo po yung pangalan po ni former Secretary Manuel Bonoan. Are there more explosive names in the coming days? And are you guaranteeing po the public no sacred cows regardless of kung kasamahan niyo po yan sa Senado, kung nasa Kongreso? Kasi ayun na, nagbitaw na po kayo pangalan ni ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan. Are there bigger names that you will reveal soon? Big fish, biggest fish, yung mga pating. Yeah, basta't meron naman lalabas na at may may resibo, ika nga, hindi naman ako mangingimi, hindi naman ako para pagtakpan kung sino man yung individual na yun. Dahil para pa kami nag-iimbestiga kung meron kaming pagtatakpan. Okay. Napaka-unfair naman doon sa mga hindi pinagtakpan. Oo. Hindi ba? Correct. Yung kay Secretary Bonoan, kasi he just struck me as one person na, alam mo, nagba-background check ako sa kanya eh. May mga nakausap ako mga dating DPWH officials. Ang unang narinig ko, maayos naman daw. Pero bakit iniisis niya na isolated case yung Bulacan na na-inspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos? Pati nga yung sinabi namin ghost project do sa Barangay Apitong, di ba? Yung Sitio Dike. Sabi niya malinaw yun, hindi raw tama yung ghost project doon. Malinaw na malinaw sa pagsaliksik namin na ghost project yun. Sabi niya umaasa daw kami, pati yung media na sa sabi-sabi ng mga barangay chairman, mga taga roon. Sabi ko, may pinagtatakpan to. So, naging curious ako. Yun nga, hanggang sa umabot kami doon sa yun nga, again, gusto ko i-clarify kasi may mga lumabas na report na kasosyo siya doon sa Global Crit Builders na pag-aari nung mayor ng Candaba, Pampanga. Mali po yun. Hindi kasosyo siya, hindi kasosyo anak niya doon. Yung magkakasosyo doon sa isang kumpanya, yung MBB Properties. Yes. Na kung saan, corporation, na kung saan nagtayo sila ng malaking hotel dyan sa Windham. yung Windham Garden Hotel.
na kung saan ang pagpapatayo nun umabot sa halos 1 billion piso. So nung sinalisik namin, nakita namin yung mga incorporators, 3 sila. Anak nung mayor ng Candaba, kaya MBB Maglangke, anak ni yung dating Yusek Bernardo. na nag-early retirement na rin kasi nasangkot din siya na mga anomalya. Tapos anak ni Secretary Bernardo Bunoan. So, kaya ang ano namin doon, bakit sinasabi mo isolated case lang? Ayaw mo kami makarating doon sa mga ibang contractor, sa ibang lugar. Hanggang sa nalaman namin na may mga statement na binitiwan kung may-ari ng Global Crit, na hindi naman walang kinalaman based on record. I don't know kung may proxy siya doon o kung ano man yung kaugnayan niya doon sa mismong construction company. Pero sa ngayon, wala kami nakikita na koneksyon ni Secretary Bunoan, pati yung mga anak niya, pamilya niya, doon sa Global Crit. Pero yung anak niya, maliwanag na treasurer Sa o MBP. corporate secretary yata, nung MBB Properties. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.